Immune pa ba kayo sa pagiging kilig pagdating sa mga awards or recognition? Like, I mean, for example, kunwari, if you have to walk an Oscars red carpet, hindi ba kayo kikiligin doon direct? Hindi naman yun ang goal ng cinema ko kasi so, sa akin, okay, thank you sa Oscar nod kung makapasok man tayo, pero it's for the country, not for the ego, no. First confessions of an icon question natin direct. Ano ang paborito niyong pelikula? Maynila sa kuko ng liwanag, hindi na broke. Pinanood niyo sa sinehan? It was assigned by our professor sa Panitikan. Napanood namin sa Coronet, dito sa Cubao. Nabago yung pananaw ko sa cinema. Oh, pwede palang gamitin ito sa cultural work, ang cinema. Hindi lang sa entertainment. That changed the whole thing for me. Nagkaroon ng halaga sa akin ang cinema. Because of Maynila sa kuko ng liwanag. Anong ginagawa niyo direct during your free time? Nagbabasa, nagsusulat. Parang work pa rin yun, research pa rin. Palakad-lakad, naghanap ng libro, gano'n. Gano'n usually yung trabaho. Or pupunta sa mga guitar shops. Guitar. Okay. Kasi hindi ko kaya yung mga presyo, tinitingnan ko lang sila. Hello. One day, bibilhin kita. Mahilig po ba kayo sa sports, direct? Yeah, I love the NBA. Tennis, gusto kong panoorin. Oh, okay. Yun. Yung kayo yung naglalaro? Basketball. Naglalaro ng Okay. basketball. Okay. Forward ba kayo direct? Point guard, forward? Binala ko center pero hindi ako tumatangkad. Pero point guard noon. Yeah. Point guard. Yun ang pinakamahirap na trabaho. Tsaka yun pag ikaw yung pinakamaliit, di ba? Pero ikaw nagmamando ng lahat. Very director, Playmaker diba? ka. Playmaker. Ikaw yung director doon. How about ang mga bagay na hindi dapat nawawala sa routine mo? Gitara. Paggising, gitara. Paggising, aklat. Yun. 3 glasses of water. Yun lang, tatlong yan. 3 glasses of water talaga? Kailangan 3. 3 glasses to 4 glasses. I learned that from a Japanese guy na he survived cancer by just drinking water. Pero paggising na paggising, sabi niya, you drink for maligamgam na tubig, 4 glasses to actually 6 to 8 glasses. It will cleanse you talaga. Sabi niya, and walk. Sabi niya, you don't need medicine, anything, it's just the water. Pinaka-pure na medicine daw ang tubig. That I learned from a Japanese guy na nakausap ko. So yung 3 to 4 glasses, sa umaga pa lang yun? Tapos Yes, syempre, pagising na throughout the day. pagising mo, hanggang ngayon naging practice ko. Oh, okay. It's good. Ano po yung isang bagay na lagi yung bit-bit kahit saan ka man magpunta? Hindi siguro cellphone. Ngayon, sombrero dahil nakakalbo na ako ng konti. Black t-shirt. Hindi naman bit-bit pero andyan. Kasi kahit 10 araw mo lang suot, hindi araw na marumi na pala. So, gano'n. Ilang araw na ba ito It's a direct? cheat. Yeah, cheating eh. Gano'n. Suot ko pa sa Kuala Lumpur. See, di ba? Nilagyan ko lang ng kung ano, okay na. Yeah. Hindi namin nahalata. Yeah, bit siguro, figuratively, may bit kang laging ko na things will be alright. You know, pakiramdam. That kind of transcendent na pakiramdam na kahit na ang dilim ng kalagayan natin, ang lungkot ng paligid, pero kailangan may ganun ko. Paglilinang sa soul na magiging okay pa rin lahat. We just work on it. Yun ang bit sa akin na tama. That hope. I don't want to use the word hope, pero kailangan hawakan natin yun. Bit-bitin natin yun. Ang sama na nangyari, but things will be alright. We just keep holding on to it. Yun yung kailangan lahat tayo may bit-bit na gano'n. Bit-bit na gano'n, yan. Bit-bitin natin yung kaluluwa natin towards that. Eto direct, last question na. Immune pa ba kayo sa pagiging kilig pagdating sa mga awards or recognition? Like, I mean, for example, kunwari, if you have to walk an Oscars red carpet, hindi ba kayo kikiligin doon direct? Hindi naman yun ang goal ng cinema ko kasi so, sa akin, okay, these are affirmations of what you do, but at the end of the day, it's not the end goal and be all end of it. Para sa akin, kasama yun, pero mas sa education side ako, sa cultural work talaga. Okay, thank you sa Oscar nod kung makapasok man tayo, pero it's for the country, not for the ego, no. But nasa starstruck po ba kayo kapag may mga nakikilala kayo in film fests abroad? Siguro minsan din.
Pag makikita kong muli na buo na yung Beatles ulit, maybe. Yeah. Patay na si Lennon at saka Harrison. Oo nga eh, oo. So, hindi na mabubuo yung kilig. Kahit si Paul McCartney, ang makita I nyo. wanna see the last tour of McCartney. Kaya lang, ang mahal ng ticket. So, Hindi siya kasi pumupunta dito. hindi dadaan sa atin. Direct, we can tell na you also are a musician at heart. I couldn't even play na masyado kasi may arthritis yung 3 fingers. Kasi I couldn't play the guitar. Okay. Para po sa inyo, ano po ba ang totoong kapangyarihan? Humility is real power. Yung pagpapakumbaba, yan yung pinaka-powerful na attribute ng tao. You go back to the great personas na nabuhay sa mundo. Cristo, si Buddha, si Muhammad, Ho Chi Minh, Jose Rizal. Ang bottom line, ang pinaka-powerful na attribute nila, pagpapakumbaba, humility. Mahalaga yan. Destroy the pride, destroy the ego, and things will be okay. Such a powerful message on humility considering ang dami nyo ng pagkilala. Wala yun.